beloved, Boss Mike Cervera. Balikan natin tong kwento na to. Wala pa rin ano ito eh. Wala pa rin kaliwanagan. Ito. Sino ba? Sino ba si Leandro Leviste, mga kababayan ko? Ito, pakinggan natin. Bilyon-bilyong piso ang kinita mula sa mga solar company. Pero bilyon-bilyong piso rin ang multa na hinaharap ngayon ng kumpanyang pagmamayari ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Ano yan? Ayun nga yun. Oo. Hindi, iba to eh. Doon sa dulo. Yan na mga kababayan. Wait lang ho standby lang ng 30 seconds mga kababayan. Okay. Make sure na hindi na magpapay-patay Yon. Ito na mga kababayan dahil kailangan na ng internet ni ito na mga kababayan makinig. Bilyon-bilyong piso ang kinita mula sa mga solar company. Pero bilyon-bilyong piso rin ang multa na hinaharap ngayon ng kumpanyang pagmamayari ni Batangas Congressman Leandro Leviste. Sentro ng mga tanong ngayon ang pinagmulan ng mga kumpanya ni Leviste kung sapat ba ang ginawa niyang hakbang para mag-divest sa mga ito. April 2014 nang narehistro sa Securities and Exchange Commission ang Solar Philippines Power Project Holdings Inc. SPPPHI. Kung saan nakalista bilang beneficial owner with 100% ownership si Leandro Legarda Leviste. Grabe, 100% ownership. Tindi no mga kababayan, kanya lahat. Di ba no? Nakawala pa si Saldi. Wala, hindi nakawala. Ano ka ba? Hindi pa nakakawala. Na nooy 21 years old pa lang. May authorized capital stock ang kumpanya o stock na pwedeng pamahagi na 100 million pesos. Ang amount subscribed o pinangakong perang ilalabas noon ni Leviste ay nasa 24.999 million pesos. Grabe. So ngayon, sa madaling salita ho, dahil natalakay naman na natin to, binalikan lang ho natin, yan po ay yung mga issue ni Leviste. Ito nga pong di umano'y pagkakasangkot niya sa manualya na mga prangkisa na ipinagbebenta niya para kumita. Ito ho ay pinagkaloob ng panahon ng Pangulo nilang si Digong. Ipinagkaloob sa kanya. Laway-laway lang mga kababayan Laway-laway lang. Tapos po yung pinagkaloob sa kanya, hindi ho naggumastos. Hindi rin kumita ang gobyerno. Ang nangyari mga kababayan pagkaraan po ng malapit na ho na mawala sa pagka-presidente si Digong, benenta na ho mga kababayan yung prangkisa. Kita nyo mga kababayan, binigay sa iyo yung prangkisa, walang yadba. Binenta mo ngayon, kumita ka bilyon-bilyon ang kinita mong hayop ka. Diba mga kababayan? So ngayon, ano na nangyari dyan? Wala na. Goodbye na mga kababayan. Dito naman tayo. Grabe ito. Bilisan natin. Sara Duterte magagaya kay Binay tuloy-tuloy na pagbagsak sa survey. Pasok! Pa rin si Vice President Sara Duterte sa pinakahuling survey ng Octa Research kaugnay ng 2028 presidential elections. Pero lumiit ang lamang niya sa papangalawang si dating Vice President Leni Robredo na umakyat naman ng mahigit 10 puntos. Nako! Saksi! Kita niyo mga kababayan Ito hindi pa nagdideklara si Leni Robredo. Ito ho ang matindi Ayon sa mga political analyst, ito hong si Sara Duterte ay delikado na ho.
tiyak na ho na hindi na mananalo. Ngayon pa man, Leonora Brown, Suwani, Lani, Viola, Maritesa Sona, K9 Jo, A. Valdez Sherwin Mahilom, hindi pa nagdideklarang tatakbo. Si Lene Robredo, marami nang may gusto. At ito po, mga kababayan ko, isipin nyo maigi, hindi pa dumarating yung pong hearing dyan sa Kongreso at hindi pa ho yan nasasama, yung nasasakop na yan, hindi pa ho na isasakop dito po sa ginawang komisyon ng survey na ito, yung pong katangahan at pag-iinarte at hindi pagdalo ni Sara Duterte. Diyan po sa Mahay Kongreso. Yung no-show ba? Ngayon, mga kababayan ko, isipin nyo to. Kung yan ay makakasama sa susunod, malamang po ako'y naniniwala kahit man si Lene Robredo ay hindi magdeklarang tatakbong presidente, kahit sabihin pa niya na hindi siya tatakbo, naniniwala ko, mas aangat pa ang rating ni Lene Robredo. Totoo yan. Di ba? Di ba Richard Mendoza? Hindi ho. Maniwala kayo. Eto na. Dito tayo. Mas maganda. Research ang bago nitong survey para sa 2028 presidential elections. Piling number 1 si Vice President. Kita nyo mga kababayan ko. Number 1. Nako po! Isko Moreno tumataas. Isko Moreno ay tumataas yung rating mga kababayan at saka ni sino? Lene Robredo. Kita nyo mga kababayan, si Sara Duterte pababa. Ito yung nangunang nagdeklara pero pababa na ho. Pababa na ng pababa. Parang spaghetti. Sara Duterte na may 33%. Pero bumaba ang score niya ng 5 percentage points kumpara sa survey noong huling quarter ng 2025. Mahabol si Vice ng Naga City Mayor Lene Robredo na may 21%. Umangat ng 13 percentage points si Robredo mula Grabe mga kababayan, ang laki ng inangat. 13% ang inangat ni Lene Robredo. Bumagsak si Duterte na nangunguna na nagdeklarang tatakbo. Sa mga pangalang Aquino, Tulfo, Moreno, Robredo at Duterte, si Sara Duterte pa lang ang nagdedeklara. Ngayon, mga kababayan ko, ayon sa mga political analyst, ito ay nagbibigay na ng senyales na si Sara Duterte kailanman ay hindi na aangat yung kanyang porsyento, lalo pang pababa. Nakuha nyo? Nakuha nyo mga kababayan ko? Lalong pababa ng pababa ng pababa. Tuloy. survey. Pumangatlo naman si Manila Mayor Isko Moreno Nako. may 10%, sunod si Senator Raffy Tulfo na may 9%, Nako. at si Senator Bam Aquino na may 4%. Nako. Sinagawa ang survey noong March 19 hanggang 25 sa 1,200 na respondents. Nako po. Yan mga kababayan dito naman sa kabla. Sa pinakahuling survey ng Okta Research, Ah, 5, makikita ang pagbaba ng resulta ng bise ng 5% at pag-akyat naman ng numero ng alkalde ng 13%. Lumitang lamang ni Duterte kay Robredo mula sa 30 points dati, nasa 12 points na lang ngayon. Kaya komento ng Okta, tila mas competitive ngayon ang preference landscape 2 taon bago ang 2028 elections. Hindi pa ito mga kababayan, okay na, no? Ginagawa ho yung isang internet namin
kaya biglang nawala. Sorry naman, no? Sorry. Ginagawa yung internet namin, oo, nagalaw, oo. Kaya sabi ko, ibalik. Ito na. Ngayon, ano na nangyari? Dito na tayo. Dito. Dito na tayo, ha? President Sara Duterte sa 26 na posibleng tumakbong presidente na ibinigay ng Okta. Pinili siya ng 33% ng mga respondents. Double digit ang lamang niya sa pumangalawang si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Hindi pa tumatakbo yan. Ay, hindi pa nagdideklara. Di ba, Maya? Hindi pa nagdideklara. Tuloy. Na may 21%. Pero kung ikukumpara sa resulta noong fourth quarter ng 2025, makikita ang pagbaba ng resulta ng bise ng 5%. Ala ka! Imbis na tumaas, mga kababayan, pababa na ho ang rating ni Sara. Hindi na ho makakabangon niya, maniwala kayo. Sa susunod na survey, bagsak na, mas mataas na sino? Si Leni Robredo, kahit na hindi pa siya nagdideklarang tumakbo. Kung hindi natatakbo si Leni at si Isko ay tatakbo, nako mga kababayan ko. Tandaan nyo, ha, si Isko, ha, pag yan tumakbo, tapos si Leni hindi, one-on-one sila, baka maging presidente na si Isko. Lalo na mayor, yung maganda yung ipakita mo, tapos nakikita ng tao na lagi mong kasama si presidente sa mga gawaing ikakabuti ng mga kababayan natin, ng ikakabuti ng bansa natin, ako, alam mo na. Kaya nga ngayon, yung mga banateros galit na galit sa'yo eh. Hindi ka na daw pang presidente. Samantalang dati, kulang na lang yung puwet mo, sipsipin nila eh. Huwag ka magtitiwala sa ganyan. Walang paninindigan. Di ba? Yung mga banateros. Kaya, Mayor, mag-ingat ka dyan kay Mocha. Baka hindi lang puwet mo ang sipsipin niya. Grabe pa naman mga malipsip yan. Di ba? Di ba? Hindi pa pwede anong vice mayor? Mayor na yun, gagawin mo pang vice. Baka vice president. Ano? Tama ba, Michelle Reyes? Mayor, ha? AC, nandiyan ka pa ba? Payo lang ho, Mayor Isko, ha? Mag-ingat po kayo dyan sa tumatabi-tabi sa inyo. Yung mga banateros, dati halos sipsipin na, pati butas ng puwet nyo. Baka mamaya, yung katabi-tabi nyo dyan, baka hindi lang butas ng puwet nyo masipsip niyan. Diba? At pag-akyat naman ng numero ng alkalde ng 13%. Grabe, mga kababayan ko, ha? Ibang klase ito. Si Sara Duterte, bumagsak mga kababayan ng 5%. Si Leni Robredo, tumaas ng 13%. Alam nyo, maihahalimbawa ito eh. Nung panahon ho ni Binay, grabe nun eh. Si Binay nun, umangat, biglang bumagsak, hindi na nakaangat. Diba mga kababayan ko? Ang ending ho, si Sara Duterteng lukalukang baliw. Baka ho ito mga kababayan, maging kulela. Baka nga hindi pumangalawa ito eh. Baka nga hindi pumangalawa. Tuloy. Ang lamang ni Duterte kay Robredo mula sa 30 points dati, nasa 12 points na lang ngayon. Nakaw! Ang laki nun ha, ilang points? Ilang points daw? Ang lamang ni Duterte kay Robredo mula sa 30 points dati, nasa 12 points na lang ngayon. Kita nyo, dating 30 points, naging 12 points na lang ngayon ang lamang. Ay, maliit na yan! Malayo-layo pang halalan, dadaan pa 2027, bago mag-2028, mga kababayan. So, malayo-layo pa yan. Ay, ako naniniwala, hindi na ho mananalo si Sara Duterte nyo. Itaga nyo sa bato. Kaya nagbabalik tara na yung mga DDS eh.
Kaya komento ng Okta, tila mas competitive ngayon ang preference landscape 2 taon bago ang 2028 elections. Nako, matagal pa yan, 2 taon na yan. Hindi pa nakapag-isip, no, yung ating mga kababayan about this issue. Nagbabago pa yung kanilang pananaw. So, walang pwede magsabi, inevitable na. Hindi na pwede matalo. So, kasi nagnanaro yung gap, nagiging mas competitive yung at least sa survey. Pero Hindi na ho yun. Ito yung masasabi ng panahon ni Pangulong Bongbong na hindi na matatalo talaga. Ito po, masasabi natin na para bang kung ako ang tatanungin, parang hindi pa nagdedeklara ang iba, parang ano-ano lang sila, level-level lang. Meron lang ho, magdeklara lang ho dyan si Isko o kaya si Leni Robredo, sigurado na yan. diniin ng Okta na dahil ang pagbaba ng 5 points ni Duterte ay malapit sa margin of error na plus-minus 3%, dapat daw maingat itong ma-interpret. Naku, Diyos ko! Kahit anong ingat mo, nai-interpret pa yan, ako naniniwala. Next, sana may gumawa na ngayon ng survey, Ngayon pa lang, gumawa na kayo ng survey. Tignan nyo, mga kababayan ko. Sige nga, dito nga tayo. Gawa tayo ng survey, ha? Okay, ha? Number 1, Leni Robredo. Number 2, Sara Duterte. Number 3, Isko Moreno. Number 4, Rapi Tulfo. Ayan, ha? Press 1 kung Leni Robredo. Press 2 kung Sara Duterte. Press 3 kung Isko Moreno. Press 4 kung Rapi Tulfo. Ayan, ha? Ayan. Press 1, press 2, press 3, 1. Leni Robredo. 2, Sara Duterte. 3, Isko Moreno. 4, Rapi Tulfo. Tao pa ko ha! Wala na, kulelat na si Sara. Ayon sa ating survey, mga kababayan ko, halos pumapantay na po si Isko Moreno kay Leni Robredo, mga kababayan. Ayan, mga kababayan ko, maraming mga Isko at marami ring Leni Robredo. At meron din po Rapi Tulfo, si Ara Tapang. Ayan, 1 and 3, Leni at saka Isko si Ason, Nako, halos pantay ang bilang. Halos pantay ang bilang, wala bang pipindot ng 2? Wala ba? Wala bang boboto rito kay Sara Duterte nyo? Partida, mayroon pang litrato. Ayan pinapartidahan na ho natin, mga kababayan, si Sara Duterte. Meron na po siyang litrato para sa inyong reference. Wala. So sa mga katuwid, mga kababayan ko, wala talaga. Walang kakainin. Ayon sa Mike Cervera survey, ang mga nangunguna ay si Isko Moreno at Leni Robredo. At sumusunod po si Rapi Tulfo. Kay Sara Duterte po, wala pong bumoto. Di ba? Walang bumoto. Meron! Si Mad Musicent. To, bilang kagawad ng Davao. Kagawad pala ng Davao, are. Wala. Wala, mga kababayan. Wala. Si Delia Sococo, to shame on you. So ngayon, alam na natin. Ang talagang matinding maglalaban kung sakasakali, 2 barangay kagawad, putik na yan, malamang sa alamang ho. Pag nagdeklara ang isa kay Isko o kay Leni Robredo, sigurado ho, siya ang magiging pambato. Siya ang magiging pambato. Kaya alam nyo, mga kababayan, kalimutan na ang pangarap ng mga Duterte. Hindi na yan magwawagi. Sa dami ho ng mga ninakaw dinugas nila, sa dami ng panloloko nila sa inang bayan, sa dami ho ng kawalangyaan, sa dami ng pinatay nila na marami nating mga kababayan, ay sigurado ho,
mga kababayan ko, na ano, hindi na ho mananalo kailanman ang isa pang Duterte. Kahit pa ilaban nila si Baste. Putik si Baste, mga kababayan, kasama pa yung jowa eh. Nakita nyo na ba yon? Habang kumakain si Baste, kasama yung jowa. Ayan o! Ayan o! Oh. Tingnan nyo. Ayan si Baste. Oh. Oh. Ako na niut ko eh. Oh, ayan. Nagtipon-tipon yung mga ututo. Oh, ayan si Baste, oh. Uy, mas laki Ay, ang jowa. Oy, Baste, jowa mo ba yan? Nakita nyo ba yung lagkit ng tingin ni Baste? Di ba kayo nagtataka? Magkatabi sila? Ay, tanong lang naman ha. Kasi may mga bulong-bulungan na eto daw po ay jowa. Jowa daw ho ni Baste, mga kababayan. Ang ina mo, Baste, ayop ka, bakla ka pala talaga. Ayan ha, mga kababayan, tignan nyo ang tingin ni Baste. Ayan ha. Sila lang ang, hindi nyo ba napansin, sila lang ang nakaupo? Sila lang ang nakaupong dalawa. Ayan na. Uy, ang tingin, ang lagkit. Grabe, no, mga kababayan, wala nang ibang nakaupo, mga kababayan, at talagang magkatabi pa sila. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Baste, bakla ka talaga. So anyways, mga kababayan, balik tayo mamaya. Kasi kasuhin ko lang po yung isang internet namin. Kasi nasa 4th floor po ako. Yung internet po sa may 2nd floor, walang magamit yung mga tao ron. Mga kababayan, ano? Ayusin ko lang muna at babalik po tayo mamayang gabi. Maraming salamat po sa inyong pagsamang muli. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!